Hello kapare ko, aware ka ba sa tinatawag na bloatware application? Na kung saan ito yung mga makikita mong application sa unang bili or unang gamit mo ng brand new smartphone mo. At kung meron kang limited storage at gusto mong i-uninstall itong mga bloatware application na to kasi hindi mo naman ginagamit at hindi useful sa device natin, in this video, ituturo ko sa iyo kung papaano. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka nang alis dahil magsisimula ng tutorial pagkatapos ng intro. Let's go! So mga parakoy, before we start, ano nga ba muna yung bloatware application? Yung mga bloatware application is sila yung mga pre-installed application sa mga mismong devices natin since day 1 nung unan yung bili or unan yung gamit ng device niyo. So ngayon, ano nga ba to at bakit nga ba mayroong mga ganitong application kahit na hindi naman useful, mayroon pa rin sa device mo? Usually kaparakoy, itong mga application na tinutukoy mo is partner yan or naka-partner yan doon sa brand na binilan mo ng phone. Halimbawa kay Realme, meron siyang tinatawag na app market na sa ibang devices is wala namang app market. Ngayon, bakit siya meron ganun? Kasi partner po ang Realme sa app market. Ibig sabihin, they have a contract. Okay, ganun kasi yan mga pare. Kasi yung mga application yan is a company rin yan. Para kumita yung manufacturer ng device, syempre kailangan mong ilagay yung application nila dun sa loob. So, bukod pa yan dun sa mga pagbili mo ng mismong phone, dun din sila kumikita in terms of partnership. Kaya yung ibang mga Android devices, kaya sobrang mumura nila ng benta sa market kasi hindi lang naman namamarket yung device nila doon sa mismong pagbili mo lang ng cellphone. Usually dahil din sa partnership and syempre doon sa mga built-in ads nung mismong Android phone. Pero anyway, yun na nga yung reason kung bakit nga meron tayong bloatware. And in this video, meron tayong gagamiting method and gusto ko munang magbigay ng credits kay Kyokotman dahil yung mismong method na to is galing sa kanya. Napanood ko kasi isa niyang video na using PC nung habang nag-uninstall siya ng mga bloatware application. So, doon sa part na yun mga kapare ko, naisip ko na baka meron din na pwedeng gawin sa mobile device. And nag-search ako ng mga commands using ADB, okay, doon sa mismong Google Chrome natin. And na-try ko siya and 100% mga pare ko na working. I don't know if nakagawa na si Kyokotman ng mismong tutorial na kapag mag-uninstall ka ng bloatware application just using your phone. Hindi ko alam kung meron hindi ko alam, as in hindi ko alam. Kung meron man, siguro comment nyo na lang sa ibaba kasi hindi naman ako masyadong nag-i-stay sa YouTube. Kung may gusto ko yung content at alam kong useful, nire-research ko talaga siya muna bago ko gawin. So anyway, explanation aside, ngayon magsimula na to. So mga pare ko, para masagawa natin yung pag-uninstall ng bloatware application, meron tayong tatlong needs, okay? Yung unang needs natin is syempre yung application which is LADB. Yung pangalawa naman is isang application din which is device info, and yung pangatlo naman is tinatawag na wireless debugging features. So marahil ang mga kapare ko natin na iba dito is magkakaroon ng problema sa wireless debugging features. Kasi kung naalala ninyo noon, meron tayong ginawang video content noon na kumonect tayo sa tinatawag na set edit global table which is kinakailangan natin ng LADB application, at para mapagana natin sa LADB application kinakailangan natin ng wireless debugging features ng mga devices natin. At karamihan doon sa mga videos or sa mga comment doon sa video na yon is wala daw silang wireless debugging features. Ngayon kapare ko, if ganyan yung problema mo, huwag kang aalis kasi meron akong ilalagay na link sa description which is dyan ko nakuha, which is credit ulit kay Sir Kyokotman kasi doon ko nga nakuha sa video na yung idea kung paano nga ba mag-uninstall ng bloatware application using PC. Okay? So, currently, hindi ko kasi gagawa ng video yon kasi meron nang tutorial si Kyokotman, at yung isa pang reason is for security purposes kasi hindi ako yung tao na nag-i-install ng different kinds of application sa laptop kasi merong mga crypto yung laptop ko na ayaw ko naman magkaroon ng issue or mahack. Okay? So, kaya kung gusto nyong i-try, no, ilalagay ko yung link, ilalagay ko sa pin comment, and syempre sa description natin yung mismong video na napanood ko using laptop or PC. So kung meron kayo laptop at PC at gusto nyo mag-uninstall ng mga bloatware application, try this method. Okay, ilalagay ko sa description. Anyway, ngayon magsimula na tayo. So ngayon, ang kinakailangan nga natin is LADB at device info at wireless debugging features. Punta tayo ngayon sa ating settings. For those users or Android users na hindi alam kung paano mag-enable ng developers option, kasi nasa loob ng developers option yung mismong wireless debugging features, hanapin nyo lang yung about phone.
And then dito, hahanapin nyo lang yung tinatawag mga kapare ko na build number. And i-click nyo lang siya ng 7 times. So, in my case, para sa mga Xiaomi phones, ang atin is MIUI version. Click nyo lang yan ng 7 times and then may lalabas dyan na you are already developer. So, ngayon, hahanapin natin yan, ibabak lang natin. So, para mahanap natin yung developers option, pwede natin gamitin yung search engine ng ating mga settings or just locate na lang sa additional settings. Usually, dito talaga siya napupunta. Pag-click nyo yan, hanapin nyo lang yung tinatawag na developers option. Sa loob ng developers option, hanapin natin yung tinatawag na wireless debugging. Okay? Katabi lang siya ng USB debugging, which is ito. So, make sure mga kapare kayo nga pala na nakakonect kayo sa Wi-Fi kasi hindi gaganing wireless debugging if wala kayong Wi-Fi. Okay? Make sure na nakakonect kayo sa isang network. And then, ang kailangan nyo gawin, i-enable siya kasi in your case, hindi pa yung naka-enable. So, sa akin, nagamit ko na yung features kaya na-enable na siya. Click nyo lang siya. So sa akin, i-delete ko lang muna tong isa. Yan. And then dito mga pare, pag nasa loob na kayo, enable nyo muna yung split screen features. And then i-open natin yung tinatawag na LADB application. Dito mga pare ko, may hinihingi na port at saka pairing code yung mismong LADB. Ngayon, saan natin yan makukuha? I-click natin yung pair device with pairing code. Ngayon mga pare ko, dito nyo makukuha yung ilalagay na code sa dalawang to. Yung port guys, makikita nyo yung last 5 digit dito, yung IP address and port. Makikita nyo yung 38283 and yung port nya, and yung pairing code naman or Wi-Fi pairing code is dito sa pairing code na hinihingi sa LADB application. So ngayon ilagay muna natin yung port, which is yung 5 digit code, ito 38283. Okay, lagay muna natin yan 38283. Make sure guys sa tama. And then dito naman sa pairing code natin is 932687. 93, lagay natin 932, ano kala dyan? 92687. So double check ulit. So yung pairing code is Wi-Fi pairing code is 932687 and yung ating port naman is 38283. Okay? So ngayon click lang natin yung okay. Make sure guys may makikita kayong success command dyan. Yan, as you can see, nag-success na siya at nawala mismo yung features na pairing code kasi makikita nyo na yun sa ilalim. Anyway, i-back lang natin pataas and then dito na natin ilalagay or i-execute yung command para makapag-uninstall nung mga application. So ano yung unang-una natin ilalagay? Just execute the command pm list package. Okay? So ito guys, ilalagay ko yung code na to sa description natin. So ang command din is pm space list space package. Okay? Make sure mga kapare kayo na tama kasi kapag nagkamali kayo ng lagay dito, maaaring magkaroon kayo ng konting problema sa device niyo kasi ito guys is talagang pag-edit na mismo ng device natin kapag ganito yung gagawin natin. Okay? So make sure na tama yan and then click nyo lang okay. So ngayon makikita nyo dito magpa-flash yung mga different kinds of application, yung mga package name nila. Yan, nandyan lahat. So ngayon ang gagawin natin, gagamitin natin yung device info. Ngayon, maghahanap tayo ng isang application which is Bluetware na walang uninstall feature. So, kagaya nitong scanner, kaya nakanina pa dito eh. So, click natin yung app info. Makikita niyo dito mga kaparegoy, wala siyang uninstall feature. So, ibig sabihin, ito ay consider as Bluetware. So, meron pang mga iba't ibang mga Bluetware application dito mga pare ko. Like itong Chrome, Bluetware application din siya. Pag kinalik yung app info, wala siyang uninstall features. Okay? So, ibig sabihin, isa rin siyang Bluetware. Pero, ngayon, ang gagawin ninyo, hanapin nyo lang yung hindi nyo need na application. So, alam ko sa iba, marami yan. Hanapin lang ninyo. Pero, guys, make sure lang okay? Dapat, guys, alamin ninyo kung yan ba ay system application or kaya Bluetware application. Kasi baka ma-uninstall yung system application, GG kayo kapag hindi, kapag importante yan, okay? So, dapat hindi ninyo siya ma-uninstall. So, dapat yung mga application na talaga mismo yung gagawin ninyo. So, ngayon, paano natin siya kukunin, yung package name niya? Click natin itong device info, and then, ang gagawin natin mga palagoy, pumunta tayo sa mga application dito sa baba, all apps. Yan. And then dito ilagay nyo, iselect nyo yung all, yung filter na all, and then search natin yung scanner. Okay? Yan. So ngayon sa scanner may makikita tayo dito na tinatawag na ito, yung com.xiaomi.scanner. Yan yung mismong package name o tinatawag nating directory file data o yung directory name niya. So ngayon ang gagawin natin, ikakopy natin yan kasi execute natin yung command, which is ang command natin to uninstall Bluetware application is pm uninstall. Ito, so sundan niyo ako guys pm space uninstall space. Okay, dapat guys may space, tapos double dash user
Make sure guys tama, user, walang capitalization, okay, take note, space 0, okay, and then ilalagay natin yung package name. Yung package name or tinatawag natin mga pare ko na directory file is ito, yung com.xiaomi.scanner, okay. So ilalagay natin yung com.xiaomi.scanner. So guys, i-double check ninyo, huwag kayong magpapakatiwala sa spelling ninyo kasi minsan yung ibang application, iba yung spelling sa naiisip ninyo. Make sure guys na tama, okay? Yan, na-show si com.xiaomi.scanner. So ayun yung directory file natin, or directory name. So make sure lang na tama. So pagkatapos yan, execute na natin, click nyo lang yung okay, and then may makikita kayo dito ang success if tama, okay? If tama yung mismong code na nilagay ninyo. So ngayon, i-check natin yung mismong scanner ko nasa device pa. Show and see guys, diba dapat nandito siya, wala na. Ngayon hanapin natin siya, okay? Search natin scanner. Show and see, wala na siya mga pare ko. Kahit sa device info mawawala yan, okay? Scanner. Diba nawala na siya? So ganun lang kadali mga kapare ko mag-uninstall mismo ng mga Bluetooth. So bigyan ko pa kayo ng isang example. So mga kapare ko, try din natin yung isa pa, no? Try tayo ng FM radio. So isa kasi ito sa mga application na hindi ko naman masyadong ginagamit, no? So hanapin natin siya sa device info. Okay. And then punta tayo ngayon sa ating all apps. Sa all apps, i-select ulit natin yung all features niya, tapos hanapin ko FM radio. So ito siya guys. So hanapin natin itong FM radio lang na isa kasi maraming lalabas talaga dyan. So atin yung pinaka-umpisa lang. Click lang natin yan and makikita nyo dito yung kanya is com.miui.fm. Yun lang, okay? So ngayon gagawin natin, punta tayo dito. Ilagay ulit natin yung command, which is yung command nga natin na pm uninstall, okay? Uninstall, tapos nun double dash, space muna guys double dash user 0. So ilalagay natin yung kanyang directory name, which is com.miui.fm, com.miui, okay, .fm. So double check para sure. So check muna natin com.miui.fm. So ngayon try natin guys, check natin, click natin yung okay. Oops. And then as you can see guys, makikita, pag nakita nyo success means na uninstall na talaga siya. So try natin hanapin, search natin FM. So as you can see, wala na, okay, FM wala na. So ngayon mga pare ko, dako naman tayo sa pag-re-reinstall or pagbalik ng Bluetooth application. Halimbawa, let's assume na nakapag-uninstall na kayo lahat ng Bluetooth application sa device niyo. Ngayon, ang gusto niyo naman gawin is ibalik. Halimbawa ako, gusto kong ibalik si FM radio o kaya si scanner. Kasi nga, maganda naman yung features na yun. In-uninstall ko lang kasi gusto ko mag-free up ng storage. Ngayon, ang gagawin ko, gusto ko siyang i-reinstall. Napakadali lang ng procedure. Balik lang ulit tayo kay LADB application. So by the way mga pare ko, let's give you a situation, no? So halimbawa gagawin mo yung pagre-reinstall ulit ng Bluetooth. Like halimbawa nagawa mo na itong pag-uninstall a few months ago, kumari lang ha, let's give a situation, and then ang gagawin mo i-reinstall mo siya. So gagamitin mo lang yung command to, pero do the same process again. So ibig sabihin, kukunik ulit kay LADB, i-execute mo yung command na FM list package, and then makikita mo na ulit yung lahat dito, and ilalagay mo tong command to, yung FM install, okay? Pero make sure mga kapare ko na makakapag reconnect ka ulit sa LADB natin, kasi usually itong LADB one time connection lang siya sa wireless debugging. So ang ibig sabihin, kailangan mo ulit siya i-clear data and then kumunik ulit sa wireless debugging and do the same process again. Pero i-skip nyo na yung pag-uninstall kasi nga ang gagawin natin dito is installation, okay? So ito yung pag-i-install naman niya. Ang kinakailangan natin command is FM, okay, make sure FM install, okay, and then dash existing, okay. Make sure guys sa tama yung spelling natin, huwag kayong magpapakasigurado kung hindi kayo titingin doon sa guide. Mas maganda kung titingnan nyo guys, user, okay, space double dash user, and then lagay nyo ulit yung 0 na code. Ngayon, ilalagay natin ulit yung code na com.miui.fm kasi nga gusto kong ibalik yung radio kung wari. So ilalagay ko com.miui, okay, .fm. So ngayon may make sure ko ulit, double check natin bago tayo mag tuloy. Check natin, tama ba? MIUI.ganon. So kung tama naman,
ang gagawin natin is okay. Then may lalabas na ganitong package guys. Package.com.miui fm.fm installed for user 0. Okay? So ibig sabihin na installed na ulit yung Bluetooth na radio. So ngayon pag sinearch ko yung FM, lalabas na siya. And para sa mga hindi nakakalam mga kapare ko, once na merong kulay na blue or medyo parang indicator na bagong install, ayun yung lalabas. Meron siya mga kulay-kulay. Sa Xiaomi kasi ganun. I don't think sa ibang phone may ganun. Pero anyway, wala naman niya sa pinaka-features natin. Okay? So ganun lang siya mga pare ko. Ganun lang mag-uninstall and reinstall. Okay? Ngayon ang pinakahuli na lang na guide or pinakahuling warning na lang na paggawa nito, mga kapare ko, huwag kayong magpapakatiwala sa spellings ninyo. Dapat make sure na yung command is tamang-tama. Huwag kayong magkakamali sa part na to kasi mayroong mga possibilities na magkaroon ng bug yung phone ninyo if magkakamali kayo ng pag-install at saka pag-uninstall ng mga Bluetooth application. So ako sa inyo mga pare ko, use the device info para malaman ninyo kung ano yung mga Bluetooth at ano yung mga system app. Kasi baka ma-install yung mga pare ko is itong mga system app na to. Yan no, yung Pido UI external storage etc. XL. Pwede nyo rin kasi siyang i-uninstall using this, pero wag na wag ninyong gagawin mga pare ko. GG kayo dyan. Ang pinakamagandang indicator para malaman ninyo na iyon ay isang Bluetooth application, kailangan i-click ninyo muna app info, hanapin ninyo kung siya ba ay mayroong features na uninstall. If meron, pwede nyo na i-uninstall. Pero pag wala, pwede nyo gawin yung ginawa natin kanina. Pero kagaya na sinabi ko, if titingin kayo sa device input, makikita ninyo na mukha siyang system features. Wag na wag ninyong i-uninstall mga pare ko. Utang na loob, majijiji kayo dyan. Pero anyway, yun lang yung mismong tutorial natin mga kapare ko for today. I hope nakatulong yung mismong method natin. And kagaya na sinabi ko, respect po or full credits kay Kyokotman dahil nga nabigyan niya ako ng idea gawin yung content na to. Kung meron nga siyang tutorial about sa Android phone at napanood ninyo mga pare ko, please comment down below. Yun lang guys. This is your boy pare ko Steven Tips. Peace out. Let's